Tila naudlot ang katuparan ng wildest dreams ng fans ni Taylor Swift dahil ang tiket para sa kanyang concert naging bato pa. Mahigit 100 Pinoy fans ni Taylor ang na-scam. Mahigit 15 bilyong piso raw ang natangay ng suspect. Kabilang daw sa mga nabiktima ang sparkle artist na si Sofia Pablo. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Imbis na sa Eras Tour sa Singapore, sa NBI napadpad ang isang Swiftie o fan ni Taylor Swift matapos umanong ma-scam ng pinagbilhan niya ng concert ticket. Yung total na nabayad ko for 4 tickets is 98,000. Nahanap ko siya dun sa group, yung sa Eras Tour group. So, nag-post naman kami doon, parang pa-vouch po, parang legit ba to? Tapos nakita ko, may mga nag-vouch sa kanya. Pero hindi pala siya nag-iisa. Meron pa raw kasing mahigit 100 Swifties na na-enchant sa alok na tickets ng iisang tao. At ang pagkakatupad ng kanilang wildest dreams na mapanood si Taylor, naudlot. Ang endgame ng scam, aabot daw sa 15 million pesos ang nakulimbat sa Swifties. 250,000, 4 na ticket. Total of 401,000. 70,000 po yung total. Halo po na pinag-ipunan po namin yun nung college, pati scholarship money po nung boyfriend ko na nadamay po. Yung sa akin po galing po sa mother ko, which is a single parent. Yung sa amin po sir is gift po siya ng pinsan namin sa Canada. Pati ang GMA sparkle artist na si Sofia Pablo na scam din daw dito. Pinakitaan pa raw siya ng peking email screenshot ng Ticketmaster na nag-void sa account ng seller dahil sa pagre-resell ng mga ticket. Nagulat daw siya nang malamang marami pala silang nabiktima. May isa nang nabiktima na nagsampa ng reklamong estafa sa NBI. Pero ang kutob namin marami sila kasi hindi niya kaya nang siya lang to mag-isa. Naghanap daw ng online seller ang mga biktima dahil mabilis na sold out ang ticket. Para patunayang legit seller, nagpadala pa ang suspect ng ID at selfie at nakipag-meet up pa sa ibang biktima para magpapirma ng contract of sale, kung saan nakasaad na kapag hindi niya nabigay ang ticket, makakasuhan siya. At nito ngang nakaraang linggo kung kailan bigayan na dapat ng mga nabiling ticket para sa concert sa March 2, wala raw mabigay ang suspect dahil nagkaproblema raw sa pagkukuhanan niya sanang authorized ticket seller. Nagsabi ako na i-refund niya lang ako kung hindi niya mabibigay yung ticket, pero hindi siya nag-reply. Bukas may mga magsasampa pa ng reklamo sa NBI para raw lumakas ang kaso. Look what you made us do. Sana matuloy na yung rehas tour mo kasi for sure maraming a-attend. Sana gawin mo yung tama na ibalik mo yung pera naming lahat at pagdusahan mo yung ginawa mo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hinihikayat ng Department of Health at National Kidney and Transplant Institute ang mga Pinoy na maging bukas sa pag-donate ng organ. Sa ngayon, halos 300 pasyente ang nakapila para sa organ transplant dito sa bansa. Nakatutok si Jamie Santos. Sa mga may malalang karamdaman, partikular ang may pinsala sa bato, baga at atay, pag-asa ang hatid ng organ transplant para madugtungan ang kanilang buhay. Pero sabi mismo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kulang ang mga organ donor sa bansa. Sa datos ng Health Department, as of February 2024, may halos 300 pasyenteng nakapila para magpa-transplant. Pinakamarami ang naghihintay ng bagong kidney. Isa pa man din ang chronic kidney disease o CKD sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Data estimated shows that around 2.3 million Filipinos have CKD. Si Michael, edad 33 nang malamang may CKD siya. 5 taon na niya itong sinasagupa. Sumasakit po yung likod ko hanggang sa nagpa-check up kami, nalaman na nasisira na yung kidney ko. Nagdadialysis na siya 3 beses kada linggo. Napakamahal po ng mga gamot po sa dialysis. Umaasa rin siyang magkakaroon ng donor balang araw. Mahal din ang organ transplant, umaabot sa 1.2 hanggang 1.7 million pesos ayon sa DOH. Pero pwede raw makatulong ang gobyerno na mapababa ang bayarin. We have this PhilHealth package wherein the patient is entitled to receive 600,000 pesos.
ilalapit po namin sila sa Malasakit Center and the social service po namin para po mapababa yung bills nila. Dagdag ng DOH, may mga card silang ipinamamahagi para lumawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa transplant. Kailangang dumaan sa complete screening ang donor. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Barangay Kagawad sa Leyte, pinagbabaril. May nasawi naman sa karera ng mga kabataan sa Cotabato. Paspasan po natin ang mga balita sa probinsya. 2 nasawi ng humantong sa disgrasya ang drug racing ng mga kabataan sa Libungan, Cotabato. Patay ang 17 taong gulang na sakay ng motorsiklo na base sa investigasyon ay sumalpok sa sinusundan nitong top-down motorcycle na may lulan namang mag-asawang negosyante. Patay ang may bahay habang kritikal ang kanyang mister. Pinaiigting na raw ng pulisya ang crackdown sa drug racing sa lugar. 2 nalunod sa ilog sa Gandara, Samar. Ayon sa pulisya, biglang lumakas ang agos ng ilog kaya natangay ang mga biktimang edad 20 at 12. Natagpuan sila halos 1 kilometro ang layo mula sa huling pinagliguan nila. Barangay Kagawad sa bayan ng Leyte sa Leyte, itinumba. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima sakay ng motorsiklo ng pagbabarilin ng di pa nakikilalang sanarin. Ang tanod namang angkas niya nakaligtas. Patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaslang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Lumahok si Dominic Roque sa isang motorcycle riding event kasama ang new riding buddy niyang si Jack Roberto. Kamusta kaya si Dom sa gitna ng breakup issue nila ni Bea Alonzo? Makikika tayo kay Katatibayan. 2 linggo matapos kumpirmahin ni Bea Alonzo na hiwalay na sila ng fiancé na si Dominic Roque. Nakausap namin si Dom sa isang event sa Subic. Pero matipid ang kanyang sagot nang matanong siya sa estado ng kanyang puso. Next time, no anything about that. Sorry. How are you with everything now? I'm good. I'm actually good. Isa si Dominic sa mga lumahok sa Luzon leg ng isang motorcycle riding challenge. 13 years old pa lang daw ay nahilig na siya sa pagmomotor. Nakasama rin niya si kapuso hunk Jack Roberto. Hindi mo alam yung mga nasa daan dahil public road to, may mga tumatawid na aso, pusa, syempre may mga lubak, may mga uneven roads, may mga basta may mga madudulas. Enjoy! Kasi kakulitan ko lang din palagi. So, saya lang. We're planning to go to Visayas, to go around Visayas with our motorcycles. As an adrenaline junkie and motorcycling lover, may ilan tips si Jack para sa mga gustong subukan ang ganitong klaseng adventure. Kailangan pag-aralan mo talaga yung fundamentals ng bike. And yung skills naman, na-hone na yan through joining this kind of event. Ticking the checkbox sa kanilang motorcycling passion, ano pa kaya ang minamanifest ni Jack and Dom this 2024? Gusto ko secure yung bago ako mag-decide na magpatayo kunwari ng bahay. Gusto ko alam ko na kung saan ko kukunin yung pambayad ko ron. This 2024, siguro, I don't know. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.